Itong video na ito ay pagbibigay pugay at tungkol sa aking pinakamamahal na alagang pusa na nagngangalang Noah na sumagip ng buhay ko. Taong 2011, dumating siya sa buhay namin at siya'y nabili sa isang pet shop sa Cartimar kung saan lahat ng kasama niya ay puro ibon at manok at siya lamang ang bukod tanging may 4 na paang nilalang sa shop na yon. Pumukaw ito sa atensyon ng aking airpods at bunsong kapatid. Dala na din siguro ng awa dahil siya lamang ang bukod tanging kuting na tahimik, payat at nasa sulok ang kanyang kulungan. Kaya't binili na nila ito sa halagang 2,500 dahil mahilig ang aking kapatid sa pusa. Pinangalanan ng bunsong kapatid ko na Noah sa pag-aakalang ito'y lalaki dahil ito ang sabi ng bogus na nagbenta sa kanila. At kami lahat napaniwala dahil wala naman marunong umisisa kung anong kasarian niya. At lumipas ang maraming buwan, walang tumubong pututoy. At nagtaka ako na napakaraming pusang umaaligid sa labas ng bahay at nag-iingay ng meow. At nauuwi sa rambulan dahil mga umaakit pala ng ligaw ang mga damuho sa aking pusa. At doon ko nga nakumpirma na prinsesa pala si Noah. Hindi na namin pinalitan ang kanyang pangalan dahil nakasanayan niya na ito, iniba na lang namin ang tono. Falsetto namin binibigkas ang kanyang pangalan. Noah! Ganun namin bigkasin. Siya ang boss ng tahanan at ako ang kanyang napiling alila amo. Dahil kami ang madalas magkasama sa bahay. Siya ay typical na household savage cat na walang ibang ginawa kundi kumain, maglaro, mangwasak ng soba, tumabig ng babasaging baso sa lamesa at iba pang mga weirdong aktibidades at may kakaibang talento din siya. Kaya niyang humuni na parang kalapate dahil siguro yun ang nakagisnan niyang tunog dahil galing nga siya sa bilihan ng mga manok at ibon. Lagi siyang nasa tabi ko o di kaya'y nasa paligid at pinagmamasdan ang aking pinagkakaabalahan at pag nabagot, hahanap ng komportabling pwesto at doon mahimbing matutulog. She is loyal, sweet, and loving cat in her own rights. Yun nga lang, exclusive niya lang pinapakita at pinaparamdam itong lovely traits niya sa akin. Dahil sa mga kapatid ko, magulang at mas lalo na sa ibang tao, mataray ito, mailap at kapag kinanti mo, nagiging leon at wolverine. At ako mismo hindi nakaligtas sa kanyang matalim na sampal kapag siya'y nababad trip at aking inaasar at walang humpay ang pagyakap at halik ko sa kanya. Ayun, nadadali ako ng kanyang sampal na matalas. Sa loob ng 13 taon, naandyan siya parati para sa akin. Tuwing ako'y umuuwi, siya ay sumasalubong. Katabi ko lagi matulog, kasama ko kumain, at anumang ang estado ng aking isipan at puso o kalagayan, masaya man at mas lalo na kapag nalulungkot ako, na andyan siya para damayan ako. Siya ang nagsilbing natural therapeutic or happy pills ko kontra stress. Nasaksihan niya ang transformation ko from being a boy into a man. Can't imagine the life without Noah. How she helps me and become my comfort during my darkest and toughest time in my life. Isa siya sa mga ginamit na instrument ni God na maging ark sa mga unos at baha nung dumating sa buhay ko. At malaking rason na nanatili akong nakatindig at hindi sumuko sa hamon ng buhay. At dumating na nga ang pinakamahirap na kabanata na pagpapaalam sa isa't isa, na talagang kumalmot sa puso ko. Na nagpapaalala na limitado lamang ang oras natin dito sa mundo, na lahat ng bagay ay may wakas. Pero kailangan natin harapin at tanggapin. Maraming salamat sa iyo, Noah, sa pagsagip sa akin sa mga muntikang pagkalunod ko sa buhay.
Nakaburda ka sa aking puso at ang alaala mo ay hindi mawawala sa aking isipan. Thank you for 13 amazing years. Ikaw ang Noah ng buhay ko.